Kaugnay sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings at iba pang usapin, makakapanayam natin si Senador Antonio Trillanes. Bahagi po ng minorya si Senador Trillanes at miyembro ng Committee on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs na siyang nangunguna sa naturang pagdinig. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Howie, kay Ms. Cara at sa ating mga televiewers. Okay, Senador, nakadalawang hearings na sa Senado tungkol sa kampanya kontra droga at extrajudicial killings. Ano hong inyong mga pananaw? Meron ba kayong mga bagong natutunan? Dun sa hearing po natin kahapon, ang takeaway natin doon ay nagkaroon ng muka at istorya yung mga statistikang nangyayari at nababalita sa mga pahayagan. So, dito ngayon natin nakikita na may malalim na istorya bawat isang namamatay. So, hindi natin nilalahat na ang kapulisan ang may kagagawan nitong mga nangyayaring ito. Pero base dun sa dalawang testimonya kahapon, ay may links yung ibang mga pulis dun sa illegal na droga. Okay, Senador, speaking of yung mga muka, nabigyan ng muka, yung isang nag-testify, biyuda ng isang napatay. Ang sinabi niya ay imposible daw na manlaban dahil talagang may bali na raw yung kanyang nabugbog na yung mag-ama at bali na raw yung isang arm ng asawa niya. Sa palagay niyo ay kapanipaniwala ba yung kanyang kinwento? Well, hindi nga kapanipaniwala at kaya hindi na natin pinursue yung line of questioning na yon dahil yung mismong Pasay City Police ang nag-file ng kasong murder dun sa dalawa nilang kasamahan. So yun naman yung ating magandang nakita rin. Kung ito ay kinukupkup ng mga kapulisan, ng PNP in general, tsaka yung mga istasyon, doon tayo may problema. Pero ngayon, nakikita naman natin ay umaaksyon din itong sina General De La Rosa dun sa mga tiwaling mga pulis. So nakasuhan ng murder yung sa Pasay, tapos yung sa Antipolo, immediately ay pinuntahan ni General De La Rosa at nirelieve niya yung mga pulis na na-mention dun sa testimonya kahapon. So for as long as yung internal discipline mechanisms ng PNP ay gumagalaw din naman, matatanggal natin sa isipan natin na itong nangyaring malawakan na ito ay kagagawa ng PNP in general. So hindi po ganun ang sitwasyon. Senator, kasi marami po ang, bago po nagsimula itong hearing na ito, ang laging binabatikos or sinasabi ng mga tao ay kapag isinagawa daw yung ganitong klaseng investigasyon, ay baka daw maputol yung tinatawag nilang momentum pagdating doon sa operation against drugs. Ano pong pananaw ninyo dito, sir? Actually, niliwanag natin yan kahapon mismo kay General De La Rosa. Kung habang ba nagkakandak tayo ng hearing ay humihinto yung operation nila. Sabi nila, hindi, tuloy-tuloy daw. O di sabi ko, hindi pwedeng maging dahilan itong investigation na to. So kumbaga, it can go hand in hand. So tuloy nila yung mga police operations, pero andirito rin tayo nakabantay dun sa mga tiwaling mga police, no? So ang tayo ay may kanya-kanyang mga trabaho. So sila ay talagang para sugpuin yung illegal na droga. Tayo naman, tinitignan din natin, binabantayan din natin yung mga kalabisan. Ito pong banggaan ni na Pangulong Duterte at Senador Laila De Lima na alam naman natin sa mga nangunguna tungkol dito nga sa investigasyon on extrajudicial killings. Ano pong opinion nyo dito, sir? Sa akin kasi dito, historically, intolerant si President Duterte sa mga batikos o sa mga sumasalungat na opinyon. Kahit nga UN o Estados Unidos ay sinasalitaan niya. So kahit sino, no? Siguro nasanay siya dahil sa Davao, wala namang kumukontra sa kanyang administrasyon doon, walang nagbibigay ng negatibong mga komentaryo. So, ganun yung instincts niya. Pero nare-realize niya dito and sana masanay siya na merong ganun. At the national level, hindi mo pwedeng sugpuin ang mga dissenting opinions. Okay, Senador, yung isang punto ng inyong kapwa senador, si Senador Alan Peter Cayetano, na by calling
these deaths or killings, extrajudicial killings, parang nagpakita ng anti-Duterte bias ang mga senador o yung mga ilang kasama nyo dyan. Dahil meron din naman daw napapatay noong panahon ni Pangulong Aquino na hindi naman daw tinawag na extrajudicial killings, riding in tandem lang daw. At hindi raw nag-a-apply itong sinasabing extrajudicial killings sa mga quote-unquote common criminals. Ano ho ang pananaw nyo doon? Well, alam nyo, itong mga extrajudicial killings, ito yung naging label na eh. And in fact, it was being promoted mismo ng Duterte administration kasi para nga makita yung diferensya from the past administration and the current administration, para makitang may aksyon na nangyayari, eh, kaya lumalabas itong mga mga reporting na ito, no? At kayo mismo, media ang saksi dito, nakikita nyo, nire-report nyo mismo yung mga patayan. Yung pagbibigay ng mga pangalan, kung ano yung nakagawian, yun yung tinatawag. So, I don't know kung anong punto ni Senator Cayetano rito. Ngayon, kung mag-aabogado lang naman siya kay President Duterte, sabihin na lang. At para, maliwanag. Alright. Senator, moving to another issue, ano naman po ang masasabi ninyo sa mga hakbang ng gobyerno ngayon para makamit ang kapayapaan? Tama ba sa palagay ninyo yung ginagawa ng gobyerno na pakikitungo sa CPP-NPA, sa MILF at sa MNLF? Doon muna tayo sa CPP-NPA. Lahat naman tayo in favor of the ongoing peace talks, Pero ito lang sa akin yung proseso na ni-release yung mga high-ranking CPP-NPA officials. Kumbaga unfair ito dun sa mga sundalo nagsakripisyo, dun sa pagkakahuli nitong mga taong ito. Dahil hindi naman magiging balakid kahit na nakakulong sila, no? And galing na tayo dito. Noong 1986, pinakawalan na rin ni President Corian si Joe Masison dahil nga siya ay tiwala na talagang gusto nila ng kapayapaan. Pero ang ginawa, nung sila ay pinalaya, ay nagpalakas ng kanilang hanay at nung malakas na sila, ay humingi na sila ng mga demands sa gobyerno na imposibleng ibigay at yun ang ginawa nilang dahilan kung bakit sila pumalas ulit. I am not saying na gano'n ang mangyari, pero sa totoo lang, hindi ko nakikitang bibitaw itong mga or kumaga tatalikuran nila yung kanilang ideolohiya at dahil sa mga nangyaring ito. Iba ang gusto nilang mangyari is sila ang hahawak ng poder ng kapangyarihan at anything short of that ay hindi nila papayagan. Okay, Senador, paano naman ang issue sa West Philippine Sea? Minsan na po kayong sinabihan ng Pangulo na nakagawa daw kayo ng treason kaugnay sa usaping ito. Well, buti nga at tinigilan na niya yung accusation na yan dahil talagang pwedeng maging basis for an impeachment yung kanyang mga statements na yon. So, hindi niya na pinursu yan. At in fact, ako yung inaakusahan niya, pero ngayon nga, siya yung lantaran na tinalikuran yung decision ng permanent yung arbitration court. So, hindi natin nakikita yung consistency ng mga statements ng kampanya na kahit mag-jet ski siya para i-claim natin yung mga atin, pero ngayon ayaw niyang i-antagonize yung China. So tinitingnan natin, inaabangan natin kung ito ay magbubunga ng maganda para sa ating bansa. So kaya we're willing to observe. Okay, one final question, Senador, dahil alam natin yung Senado nag-ratify yan ng mga international treaties, at saka yung mga agreements natin sa international community. Nagbanta si Pangulong Duterte na baka mas mabuti nang kumalas sa United Nations ang Pilipinas dahil sa pagbabatikos o pagpupuna ng isang UN rapporteur, no? Ang sinasabi po ni DFA Secretary Perfecto Yasay ay pagod lang daw ang Pangulo noon. But ano yung unang reaksyon nyo nung narinig nyo yun? Ano ba yung posibilidad na talagang makakakalas ang isang bayan sa United Nations?
Sa akin, hindi ito bago kay Presidente Duterte. Sabi nga natin, nung kampanya, yung Pope nga, minura, no? Yung Pope, hindi lang yan head ng Catholic Church, kundi head yan o head of state yan ng Vatican. So, ginawa nga yun. So, lahat ito, parang barya na lang ito, no? But, seriously speaking, hindi pwedeng padalos-dalos sana, no? Yung mga advisors niya ay dapat tutukan nila yung presidente. Hindi pwedeng magsalita ng mga ganyan at buong bansa ang mapeperwisyo dyan. At ang sa atin dito, we'll have to take his every word seriously at kailangan may matinding ramifications yan or consequences yung bawat niyang salita. So kailangan anuhin nila, bantayan nila ng maayos, advisean nila yung presidente na wag mainit ang ulo pagdating sa mga press con at magsasabi ka talaga ng hindi maayos. Ako, I learned that the hard way. Umaharap ako ng mainit ang ulo, so ganyan ang nangyayari. Pero this time kasi, ang difference, presidente siya eh. Every word becomes a policy. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Senador Antonio Trillanes IV. Maraming salamat po.